Panginoon. Tunay na dakilang ang ating Diyos. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po mag-aaral ng kanyang salita. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Juan 19:27 hanggang 26 hanggang 27. Sabay-sabay po natin basahin. Sa 26, na makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, "Babae, ituri mo siyang anak." 27, at sinabi naman niya sa tagasunod niya, "Ituri mo siyang ina." Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod niya. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo ngayon po manalangin para sa salita ng Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, na aming pag-aaralan. Yung binanggit mo sa ikatlong wika, Panginoon, na kayo ay nasa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Amen. Amen. Ang pag-aaralan natin ay yung ikatlong binanggit ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na pamamagatan ko ito ay the great love. Kayo ba, bawat isa ba sa atin ay mayroong great love? Amen. Meron akong 2 punto na ating pag-aaralan patungkol dito sa great love. Ang una ay ang pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak, at ang ikalawa naman ay pagmamahal ng anak para sa kanyang magulang. Amen. Sa unang punto, ang pag-aaralan natin ay una ay sinasabi ay pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. Unang-una pa lang ng ating Panginoong Hesus ay meron siyang nanay sa physical na si Maria. Na sinasabi nga natin na si Maria ay isang tao na siya yung pinanggalingan ng ating Panginoong Hesus at ginawa siyang kasangkapan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi rin dito, minahal ni Maria ang Panginoon Hesus bilang kanyang anak. At ikalawa, at higit si Maria ay minahal niya rin ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Dahil alam niya, ginamit lang talaga siya kasangkapan ng ating Panginoong Hesus o ng banal na Espiritu para maipakita o mailahad sa atin yung anak ng Diyos, na kaya na rin maging tao katulad natin. At higit sa lahat, ano ba ibig sabihin ng pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak? Katulad ng Diyos amang nasa langit, gayon na lamang yung pagmamahal niya sa atin, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang kung sino mang sumampalataya ay hindi mawalan ng buhay na walang hanggan, kung hindi madala tayo dun sa langit na bayan. Ang ama, kahit sino naman na magulang na nag-iisa lang yung anak, hindi kayang ibigay para sa kasalanan ng buong mundo. Pero ang ating ama na nasa langit, tiniis niya yung kanyang anak dahil sa sobrang pagmamahal niya para sa atin, para maligtas tayo at makasama tayo dun sa langit na bayan. Talagang napakabuti ng ama na kahit tayo may mga ama tayo na naririto sa lupa, mga magulang, talagang mahal na mahal tayo ng ating mga magulang. Walang magulang na gusto mapahamak ang kanyang mga anak. Pero ang Diyos ang sa langit, kaya niya ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para maligtas tayo at makasama tayo sa langit na bayan. Talaga yung katulad ng Diyos amang nasa langit, sobrang nagmamahal siya sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Binigay niya ito. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Nga, diba, kung iisipin sa atin ba, sa bawat isa sa atin, yung kunyari may magulang na, ibigay mo yung anak mo para dun sa isang taong makasalanan, kaya ba natin? Hindi. Ako, hindi pa ako magulang, pero masakit din yun pag ganun sa isang magulang na ibigay yung kanyang anak. Dahil bakit? Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos para sa atin.
para maligtas tayo. Ibinigay niya yung isang bugtong na anak niya para sa atin. Kaya kung sabi niya, kung sino man, sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, pagkas ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talagang mahal tayo ng Diyos. Even na tayo makasalanan, ganyan. Marami tayong nagagawa kasalanan, pero inialay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin, para sa akin, para sa iyo, para sa lahat na naririto sa mundo. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At ang ikalawang puntos ay pagmamahal ng anak para sa kanyang magulang. Ikaw, ako, tayo bilang isang anak, gaano natin kamahal ang ating mga magulang. Hindi ko masasabi kung paano nyo kamahal. Ako, syempre, love ko naman yung sila nanay. Kasi tatay, syempre, nandun na sa langit na bayan, kasama na siya ng Panginoon. At salamat sa Panginoon na gaano ba masarap magmahal ng isang anak para sa magulang. Kayo, gaano nyo kamahal yung magulang ninyo. Ang sabi nga dito sa akin, ang Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa Ama, sinunod niya ang dapat nangyari sa kanya. Ayan, dito tayo darating sa Panginoong Hesus bilang isang bugtong na anak. Lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesus, lahat na dapat mangyari para maligtas tayo, pumayag siya na mismo talaga na siya yung kapalit natin sa mga kasalanan ginawa natin bilang isang anak. Gayon na lang yung pagmamahal niya sa Diyos Ama, na talaga siya yung inaalay niya talaga yung buhay, na hindi napako siya sa krus, gano'ng kasakit yung gano'n, na ikaw hampasin ng 39 slashes. Kung manonood tayo ng Passion of the Christ, gano'ng kasakit yung makikita natin na paghampas sa bawat pagbubo ng dugo. Ganun kamahal ng Diyos Anak ang Diyos Ama para makuha lahat ng kasalanan natin dito sa lupa, para maligtas tayo. Tayo rin bilang sa mga Kristiyano, may mga magulang, may mga nanay, tatay, gaano natin kamahal sila. Tayo bilang Kristiyano, sundin natin ang ating mga magulang. Diba katulad nga yung sinabi nga sa Efeso, bukas nga natin sa Efeso 6:1 hanggang 3. Kung basahin po natin. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin. Bilang mga mananampalataya sa Panginoon, igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ganito ang pangako nang sa gayon ay kuminhawa ka at humaba ang buhay mo rito sa lupa. Diba? Napakaganda ng pangako ng Diyos para sa atin. Bilang isang anak na nagmamahal sa mga magulang natin, bilang isang Kristiyano. Kung mga hindi Kristiyano ay kaya nila mahalin ng mga magulang nila higit pa sa pagmamahal natin, ay grabe naman tayo. Ano pang silbi natin Kristiyano kung di natin mahal ang ating mga magulang? Sabi nga, bilang isang Kristiyano na nakakaalam na talaga ng kasulatan, salita ng Diyos ay totoo sa mga pangako niya. Gaano ba karami ang mga pangako ng Panginoong Hesus sa atin? Mahigit 1,000 kung babasahin natin sa Biblia. Pero ang Panginoong Hesus sabi, igalang natin ang ating mga magulang at tayo bibigyan niya ng mahabang buhay. Tayo bilang isang Kristiyano, meron tayong bawat nanay, tatay, igalang po natin ito, sapagkat ang Panginoong Hesus, na kahit siya ay ginalang niya ang Diyos Amang nasa langit. Lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus ay ginawa niya ito, sapagkat ito yung nararapat gawin. Tayo rin, dapat gawin natin yung anuman yung nararapat gawin na bilang isang Kristiyano sa pagsunod sa kanyang kautusan, sa pagsunod sa anumang alituntunin ng ating Panginoong Hesus.
na katulad ang pagsunod sa ating mga magulang. Tunay na bilang sa pagmamahal ng isang magulang at pagmamahal ng isang ina, dito nakikita kung paano natin kamahal ang bawat isa at kung paano natin mahal ang ating kapwa. At tunay nga, grabing napaka saya nung pangako ng Panginoong Hesus sa atin na talagang mahal niya tayo, na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Talagang napakaganda ng great love ng Panginoong Hesus para sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak at kung sino mang sumampalataya ay hindi mapaham. Bagkos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At balang araw ay makakasama natin siya sa langit na bayan kung saan yung mga mahal sa buhay natin na nauna ay naroroon. Kaya mga kapatid, tayo po'y magpatuloy sa ating Panginoong Hesus. Damin natin yung great love na binigay ng Panginoon sa ating buhay. Damdamin natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano yung Panginoong Hesus nagtiis dito sa lupa para lang maligtas tayo. Dahil bakit? Ikaw, ako, mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Kaya tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod ay manalangin sa Diyos. Noon, salamat po sa napakalaking pag-ibig na ibinigay niyo po sa akin, na hindi niyo kami pinabayaan, na kayo yung Diyos na patuloy na nag-iingat, yung Diyos na nagpaparamdam ng pagmamahal para sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa inyong lahat na kaparehan.